Praise the Lord. Magandang umaga po sa inyong lahat. Amen. So yung ating pong paksa ngayon, ito yung final na topic doon po sa Yes Come. Na diniscuss natin isa sa mga major confusion na meron ngayon. Meron nga ba talagang totoong religion? Actually, even yung mga Christians, lito-rito, pinagsasabong, madalas ko itong marinig sa Christian circle. Pinagsasabong nila yung religion sa born again. Ang born again daw hindi religion. So marami pong confused sa ganyan. Okay? So wala pong conflict, parehas pong tama yon. Yung ating kaugnayan sa Panginoon is a form of religion. It is a living relationship with God. Okay, so actually, ito po ay first part lang ng ating topic. Meron pa po tayong second section. Maraming ngayon, sa panahon natin ngayon, sa mga religious realm, na sinasabi nila na lahat daw ng religion ay totoo. Pwede ba yon? Na lahat ng religion ay totoo. So, isa po yan sa mga major na confusion sa panahon ngayon. Sabi, kanyang-kanyang kanyang-kanyang pananaw lang yan. Diba? Ganun ba yun talaga? Wala ba talagang absolute truth? Okay, isa sa mga pinag-uusapan ngayon. Okay, so, walang problema sa mga atheists. Kasi ang atheists, talagang hindi sila iniwala na mayroong Diyos, no? Okay, pero hindi lahat ng tao ay atheist. Marami mga tao ang mga religious sa ating mundo. Okay. So ngayon, ang problema, kung lahat ng religion na nagki-claim na sila ay true, ay kung talagang lahat sila ay totoo, bakit may mga contradictions? Bakit sila mismo iba-iba yung kailang version about God, about heaven, about Jesus, about hell, about salvation. So, ang daming versions ng mga religion, iba-ibang talagang contradictory. For example, sa Islam na lang tsaka sa Buddhist, no? Ano po ba ang paniniwala ng Islam? Ang Islam, they assert that there is a personal God who is omnipotent, omniscient, holy, na gumawa ng daigdig. So, sa atin, parehas tayo dyan. That people are responsible to believe in Him and perform good works that will merit salvation. So, dyan tayo nagkaiba. Sa kanila kasi, meron silang tinatawag na 5 pillars para ikaw ay maligtas. Nandiyan na yung fasting, yung giving, yung pilgrimage. Ganyan, no? Diyan tayo magkaiba. And that after this life, there awaits us either everlasting heaven or hell. So, ang Muslim, naniniwala rin sila na merong heaven at merong ding hell. Okay? Kaya lang, ang pagkakaiba natin sa Christian faith sa Muslim, for example, yung mga terrorists, alam nyo, bakit they are willing to die? Di ba yung mga suicide bomber, yung mga terrorists, willing silang mamatay. Bakit? Kasi pag namatay daw sila, may naghihintay sa kanila na 70 virgins sa langit. Oh, yes, isa yan sa mga ng mga doctrine ng Muslim. So sa atin, no, ang layo-layo, no, kaya paano masasabing magkakaparehas? Okay. Samantalang ang Buddhism, hindi siya naniniwala sa anumang mga bagay patungkol doon kasi there is no God sa Buddhism. Kung pag-aralan nyo talaga yung pinaka-root ng Buddhism, wala talaga silang God. So, there is no personal God. For them, the world is eternal. Man does not have a soul which is distinct from the body. So, sa kanila, sa Buddhist, naniniwala sila na pag sila ay namatay, magkakaroon ng reincarnation. Ipapanganak sila. Depende sa ginawa mo sa mundong ito. Ang magiging destination mo sa second life. Kasi parang cycle lang yan. Yan ang paniniwala ng Buddhist. So,
There is no such thing as heaven or hell or salvation. Sin is illusion. So, ganyan po sa Buddhist. Yan po dadalawa pa lang na idea. Paano masasabing ngayon na ang lahat ng religion ay totoo? Okay. So, yung ibang mga religions, they employ idols for their worship. Okay? Pero ang Islam, kinokondemn niya ang mga idols. Actually, kung makita niyo yung panahon, sa history, yung pag-spread ng Islam, ang banner nila ay destruction ng lahat ng idols. So, halos lahat ng religion sa history natin, ang daming records ng war, conflict, brutality, killings in the name of religion. So, hindi po maaari na lahat ay totoo. Hindi po ganun yon. There is only one true religion. Okay. So, tignan ninyo yung pananaw ng mga, eto, nag-ano lang tayo ng tatlo, no? Tungkol kay Jesus Christ sa kanyang resurrection. Ano ang pananaw ng mga Hudyo? The Jews acknowledge Jesus as historical figure lang. Okay, so ang mga Jews, kinikilala naman nila si Jesus bilang historical figure lang. But not a Messiah. Okay, so they do not accept that He was resurrected from the dead. Siya naniniwala nun. Ang Muslim naman, they believe that Jesus, ang tawag nila kay Jesus sa kanilang Quran, nasa Quran nila, kailan ang pangalan ni Jesus ay Isa. Okay. Hindi po Isabella. Isa. Sa Arabic. Okay. Was not crucified. Hindi po sila naniniwala na na-crucify si Jesus Christ. And therefore, He did not die on the cross or experience a resurrection in the way Christian believe. Okay. So, ang Christian, pinapaniwalaan niya na si Jesus ay nag-exist, siya ay nag-suffer in the hands of the people, and He died on the cross and was resurrected. So, magkakaiba po yung kanilang mga ano. So, walang common. There's no common thing. So, therefore, clearly, hindi po pwedeng maging totoo ang lahat ng claims ng mga religion. Hindi po natin pwedeng sabihin na totoo silang lahat. There's only one true religion. As a principle, all other are counterfeit or man-made religion. Ngayon, ang dami, ilang milyon po ang religion. Ang dami. Ang daming religion. So, meron lang pong iisa yon. Lahat ng iba, as a principle, ay counterfeit. A product of their vain imagination. So, bakit po naiiba ang Christianity sa lahat ng religion? Tayo as Christians, dapat alam natin paano natin tayuan ang ating pananampalataya. Alam natin paano i-defend yung atin pong sinasampalatayanan sa Panginoon. Sapagkat maraming mga Kristiyano, they don't care about defending their faith. Basta Kristiyano sila, basta dumadalo ng church, okay na sa kanila yon. So, hindi po dapat ganun ang ating attitude sa ating pong pananampalataya. So, how is Christianity different from other religions? Dito sa illustration na to, makikita natin na it is very impossible for man na i-bridge. Meron kasing gap eh. Yung finite God, yung eternal God, yung holy God, meron talagang malaking gap sa atin as simple being. There is a tinatawag na great chasm or chasm. At po ay nabanggit sa isang parable sa libro ni Apostle Luke. So merong impossible for man to bridge that gap and to know God. It is very impossible unless na ang Diyos ang mag-reveal ng kanyang sarili, unless ang Diyos ang gumawa ng initiative to reach out yung people, kasi it is very impossible. At ito'y makikita mo lamang sa Christian faith. Okay?
Nakita niyo yung record ng Genesis chapter 11, no, yung Tower of Babel. Ang Tower of Babel ay isa sa mga pagsasalarawan kung paano ang tao, they are trying by their own means na ma-bridge yung gap. Ang tao gagawa siya ng kanyang stairway to heaven. Okay? At yung Tower of Babel ay isa sa mga halimbawa nun. Pero nakita po natin sa history kung ano ang nangyari doon. It is confusion at sila ay kinonfound ng Panginoon. Kasi they are trying to bridge the gap by their own means. Yung kanilang own means na tinatawag na merit system. Halos lahat ng religion ay merong merit system. Meron silang prescribed na good deeds o good works para ma-please mo si God. Even yung mga pagan sa pagan history, ganyan sila eh. They try to appease God by their own mga sacrifices, good deeds. So, only in Christianity na maririnig mo yung sa kanilang faith, sa kanilang doctrine, ay yung tinatawag na condescension of Christ. Ano po ba yung condescension of Christ? Naituro na rito yun eh. Yung Diyos, yung second person of the Trinity. Kasi na-reveal sa may Bible that God is a triune God. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. The second person of the Trinity, which is our Lord Jesus Christ, ay He humbled Himself, sabi po ng Ephesians chapter 2. Leaving His exalted position in heaven and became flesh like us. Nag-share siya ng ating sinful body to destroy the power of sin and death in this body. To set His people free. Okay, so He humbled Himself. At nakita natin, no, yung bago siya na-exalt, dumaan muna siya sa may process ng humiliation. Nagpakababa siya. And then, even yung in a form of a bondservant, and siya lang yung tanging tao na he obeyed God perfectly, even to the point of death. So that in His death and resurrection, ay nawasak niya ang kapangyarihan ng kamatayan. At napalaya niya ang mga tao sa tanikala ng dyablo. Amen? So, only in Christian faith na makikita mo na ang Diyos ang gumawa ng paraan para maabot ang tao. Hindi yung tao ang aabot sa Diyos. Baliktad na baliktad sa paniniwala ng ibang religion. Kaya nga ang Christianity ay unique. Hindi dahil sa tayo ay unique. Kung hindi dahil si Christ na ating sinasampalatayanan is unique. Yun yung nagbigay ng napakalaking difference, a vast difference sa lahat ng Kristiyano. Ang Diyos ang gumawa ng paraan, siya yung nag-bridge ng gap upang maabot niya ang miserable na tao na wala siyang kakayanan na iligtas ang kanyang sarili. Wala siyang kakayanan na baguhin ang kanyang sarili. Yan po ang tao. And that is the reality ng kalalagayan ng tao. He is utterly weak. Wala siyang kapangyarihan. Buhat ng ang tao ay bumagsak sa kasalanan, wala siyang kapangyarihan na bumalik sa Diyos. Buhat nang siya ay pinalaya sa Garden of Eden, ang tendency niya ay yung magpakalayo sa Diyos. Wala siyang kakayanan na hanapin ang Diyos. Only in Christian faith makikita nyo ang Diyos ang naganap sa atin. Ang dami niya sa Scriptures. We are like a sheep gone astray, sabi ng Isaiah. Ang Panginoong Yesus ang humanap sa atin. So tayong lahat ngayon, naririto tayo hindi dahil sa ating kabutihan o sa ating mga good works o accomplishments in life. Kundi kaya tayo naririto dahil hinahanap tayo ng Diyos. Iyan isang kakaiba, no? Kung ano ang Christian faith.
And this makes Christianity unique because of the uniqueness of Christ. Amen? So ngayon, tignan po natin yung declaration ng Bible. Sino ba ang karapat-dapat? Pwede bang maabot ng tao ang Diyos? Nilagay ito sa may Psalms 24 eh. Sabi po ng verse 3. Who shall ascend into the hill of the Lord? Or who shall stand in His holy place? Sino sa atin ang worthy? Sinong tao sa kasaysayan ng mundo mula noon magpahanggang sa mga panahon darating? Sino ang tao na worthy na kakaya niyang humarap sa banal na presensya ng Diyos? Tingnan niyo yung criteria na sinet ng Panginoon. Una, dapat he has a clean hands. Sino sa atin ang may malinis na pamumuhay? Sino sa atin ang may pure heart? Di ba, minsan, kanta natin yan sa churches, nung bago akong Christian, paborito kong kanta yun A pure heart. Di ba? Minsan, akala natin, tayo, by ourselves, meron tayong pure heart. Ang testimony ng Bible is different. Sabi ni Jeremiah sa chapter 17, ang pusong tao corrupted. Beyond cure. So therefore, you cannot trust your heart. Kasi dadayain ka mismo ng sarili mong puso. Hindi ito ang guide, no, para sa morality. Kaya nga merong law. Ang basis, even yung pag-ibig sa Panginoon, dito maraming nalilito ng mga Kristiyano rito eh. Madalas nating i-express yung, Lord, I love you, Lord. Alam nyo ba, ang pag-ibig sa Diyos, dinefine mismo sa may Bible. Sabi, by this we know that we love God, that we keep His commandments. Yung commandments ng Diyos, sa pag-keep mo sa commandments niya, ang basis para may pakita mo yung pag-ibig mo sa Diyos. Hindi tayo ang basis, hindi yung lip service lang na feel mo, umiiyak ka sa Sunday service kasi ang ganda ng lyrics, ang ganda pa ng tugtugan. Hindi po yun ang basis ng love. Si God ang nag-set, paano mo siya iibigin. Hindi tayo. Sino sa atin who hath not lifted up his soul into vanity and sworn deceitfully? Lahat tayo, failure tayo rito eh. He shall receive the blessing from the Lord and the righteousness from God of his salvation. Sino? Para masabi mong ligtas ka. Kaya nga ang tao nangangailangan siya ng mediator. Kailangan niya ng Redeemer. Kasi hindi niya kaya. He is totally lost. So, ang declaration ng Scripture, ang totoong condition ng tao, siya ay totally depraved. Siya ay prone to sin. Normal sa kanya yung i-disobey si God. Kaya nga ang tawag sa may Bible sa atin ay sons of disobedience. Children of wrath. We were dead in our sins and trespasses. Yan po ang declaration ng Bible. How can a dead obey God? Amen? Kailan naman tayo ngayon nakakapag-respond kay God dahil binuhay tayo ng Diyos eh. Kasi wala tayong umpisahan. Maliban ang Diyos ang nag-umpisa sa buhay natin. Unless si God na i-quicken niyang spirit natin, wala tayong umpisahan. Amen po ba? So, it is very impossible for man to make himself pure and meet the righteous standard of God for salvation. Lahat ng tao, kailangan niya ng salvation, pero he cannot save himself. He cannot change himself. Kaya nga, alam natin kayang baguhin sino man sa paligid natin. Not even your wife, your husband, your children. Kahit na sabihin mo sa may tao, magbago ka na kasi dapat ganito. Kung hindi siya bibigyan ng Diyos ng kakayanan, hindi niya magagawa yun. Tayo nga, witness tayong lahat sa kahinaan natin lahat.
Ilang beses na tayo nangako na hindi mo nagagawin to, pero paulit-ulit mo ginagawa pa rin. Kung hindi lang tayo kinakabagan ng Diyos, wala nagperisya tayo ngayon. And that's the truth about the gospel of Jesus Christ. Kasi ang declaration ng Bible, for all have sinned, lahat, walang nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Stated kanina doon sa may Psalms, who shall ascend in the most presence of God? Another declaration of the reality ng tao sa kanyang miserable living. There is none righteous, not even one. Sa mundo, marami ang self-righteous. Punong-puno ang mundo ng self-righteous, pero there is none righteous, not even one, sabi ng Bible. Tayo pa naman sa mundo, minsan ang basis natin ng righteousness yung pag nakita mo yung tao na singpit uy, mabait naman yan, hindi naman niya umiinom, hindi naman nagsusugal, hindi naman siya ng babae, yun ang basis natin ng what is good. Pero kay God, hindi. Lahat ng tao makasalanan. Lahat ng tao ay lawbreakers. Kaya nga diniclare sa may Bible, none of us is righteous, not even one. There is none who understands. There is none who seek for God. Ako ba, hinanap ko ba si God noon, kaya ako narito ngayon? Hindi. Nagpapakalublubo, tuwang-tuwa pa ako, nagpapakalublubo ako sa kasalanan ko noon. Habag lang ng Diyos, bakit ako narito ngayon? All have turned aside, together they have become useless, worthless. Bakit? Hindi na tayo nagpa-function normally according to the design of God. Ang tao, tatandaan nyo, ang taong nagkasala is malfunction. Nag-malfunction ang tao, buhat ang bumagsak sa kasalanan. Alam niyo ba yung salitang malfunction? Kunyari, plancha. Design siya para magbigay ng init. Kaso ibang lamig. Malfunction yun. Ganun na tayo ngayon. Kita mo ang lalaki, sabi ng lalaki, I am a woman. Malfunction na Sasabihin ng sinungaling, totoo ang sinasabi ko. Malfunction na. Wala na siya sa truth. Wala na siya sa reality. Sasabihin niya sa may Diyos-Diyosan, ikaw ang aking Diyos, iligtas mo ako. Tignan ninyo yung ng tao, malfunction. None who does good, and there is not even one. Yan po ay testimony ng Diyos patungkol sa kalalagayan ng tao. So therefore, how can a man, a sinful man, reach God? So that's the beauty of Christian faith. Ang linaw sa Christian faith, ang linaw sa may Bible, paano ang tao mariligtas? Not by your own merit or good works. Their throat is an open grave. Totoo ba yon? Yes, lahat ng bibig natin, nagkasala tayo. Nanungayaw tayo, nagsinungaling tayo, daming kasalanan ng dila. Isa yan sa pinakamas kasalanang bahagi ng ating katawan. Even Christians, kitang-kita natin yan. Amen. Kung hindi lang sa habag ng Panginoon, wala na tayo rito. Kung ang pagbabasihan lang talaga ng Panginoon yung ating righteous deeds, wala na. Kaya nga, sinabi ng Bible, talagang maruming basahan talaga yan. With their tongues, they keep deceiving. The poison of us is under the lips, whose mouth is full of cursing and bitterness. Totoo naman Amen. Their feet are swift to shed blood. Destruction and misery are in their paths. And the path of peace they have not known. There is no fear of God before their eyes. Naitataman na lang yung buhay natin nung tayo ay natuturuan na ng Diyos. Pero si God muna ang nag-start sa buhay natin. He quickened our spirit. Because the Lord knows, napakahina ng laman na ito. Itong sinful body na to na given to sin.
Kaya nga, makikita ninyo, no, only in Christian doctrine, makikita ninyo na yung Diyos, nag-condescend siya, nag-partake siya ng flesh and blood. Upang mahango niya tayo sa sinful flesh na ito, nag-share siya ng the same nating para itong katawan na ito ay ma-redeem. Pati ang ating kaluluwa. So, ito ay popular verse, no? Na makikita natin sa may verse na ito, sa may verse 16. Kitang-kita natin doon na ang Diyos ang gumawa ng paraan upang maabot ng Diyos ang tao, hindi the other way around. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him will not perish, but have everlasting life. So the only, pinakita rin ng Bible, paano ang tao, paano siya maliligtas, paano siya marereconcile sa Diyos. So nag-provide muna ang Diyos ng way. Sino ang way? Si Christ. God's righteousness revealed in Him. God's grace revealed in Him. So ang nire-require ng Diyos sa atin ay yung manalig ka sa Kanya. Amen? Even yung faith natin, galing din sa Kanya. Yung repentance natin, galing din sa Kanya, gift of God din. Yung ability to walk in the path of God, galing din sa Diyos. Walang galing sa atin. Tayo totally zero. Bokya. For God did not send the Son into the world to judge the world. Pero sa totoo lang, kung titignan mo ang Book of Daniel, yung Son of God na pinapakita doon, talagang ang pake niya talaga ay to judge the world. Kasi na-set yung scenario doon sa may Book of Daniel na judgment eh. Pero nakita natin na two parts pala yung pagdating ng Panginoon. Yung una niyang pagbalik at saka yung kanyang final coming. Sa una niyang pagbalik, nag-provide siya ng salvation. He died as a substitution for us to save us from our sin. And then umakyat ulit siya sa langit, nag-rule siya, at naghintay siya ng tamang panahon kung kailan yung sinet ng Ama, at babalik siya sa huling panahon upang kumplituhin yung redemption sa atin. Okay? So ngayon, He did not send the Son to judge the world, but that the world might be saved through Him. Nakita nyo, no? Only in Christian doctrine, makikita nyo yung ganyan. He who believes in Him is not judged. And he who does not believe has been judged already. So yan po ang totoo. Ayaw ng tao, mananatili sila sa judgment. Because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. The only escape, the only way provided by God for us to be saved. Wala nang ibang daan. Hindi daan yung mga iba't ibang religion. There is only one way. Si Christ lang ang nag-claim na siya lang yung tanging daan, siya lang yung tanging katotohanan. Kaya bigat po yung mga claims ni Christ. Napakabigat. Sinabi niya sa John 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Hindi mo yan makikita sa ibang religion na may nag-claim ganyan. Wala. Si Muhammad, si Siddhartha, Gautama, wala nag-claim ng ganon. Si Christ lang kakaiba talaga ang kanyang mga claims. The exclusive claims of Christ. Kaya nga sinabi sa John chapter 8 verse 24, Therefore I said to you that you will die in your sins, for unless you believe that I am He, you will die in your sin. Walang neutral ground. Either you believe in Jesus Christ or you will die in your sin. Amen?
Hindi po yan yung para bang, ano muna ako, maging Buddhist muna ako, maging ano. Marami mga Christian doon hindi niya naiintindihan pa yung faith niya. You will die, sabi ng Panginoong Hesus. You will die. Pag hindi ka lumapit sa akin, pag hindi mo tinanggap yung na-provide ng Diyos na kaligtasan, you will die in your sins. Ang tao kasi desperate siya He is utterly desperate without the salvation of God. At dito sa Philippians chapter 2, pinakita yung kabuuan ng ministry ni Jesus Christ. Kung papaano siyang nag-condescend, nagpakababa, at kung papaano siya itinaas ng Panginoon. Who, although He existed in the form of God, did not regard equality with God a thing to be grasped, but emptied Himself, taking the form of a bondservant and being made in the likeness of man. Being found in the appearance as a man, He humbled Himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross. For this reason, also, God highly exalted Him and bestowed on Him the name which is above every name, so that at the name of Jesus, every knee bow down, of those who are in heaven, on earth, and under the earth, and that every tongue will confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of the Father. So nakita mo, iyan yung pinaka-heart ng gospel. Yan ang pinaka-heart sa Christian doctrine, kung bakit naiiba ang Christian faith. Bakit tayo ay na-separate tayo from all other religion? Kasi yung sinasampalatayanan nating Diyos, siya yung umabot sa atin. Siya yung gumawa ng paraan at nag-provide siya ng paraan. At ito pa another testimony na kung papaano yung totoong kalagayan ng tao. Sabi niya rito, for while we were yet helpless. Yan, ganyan tayo noon nung tayo nasa pa noon. Napaka-weak natin. We cannot do anything. Kaya nga sinabi ni Christ you can do nothing apart from me. Wala kang magagawa. For while we were yet still helpless, at the right time, Christ died for the ungodly. But God demonstrates His own love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Much more then, having now been justified by His blood, we shall be saved from the wrath of God through Him. And if while we were enemies, we were reconciled to God through the death of His Son, much more, having been reconciled, we shall be saved by His life. Amen. So, punta na po tayo sa ano ba yung mga, bakit kakaiba ang Christianity? Tignan po natin ang uniqueness ni Christ. Uulitin ko po ito. There's nothing unique in us. Ang Christianity is not about us. Ang church is not about us. It's about Jesus Christ. Amen? It's about Him. Kung bakit man naging unique ang Christianity, ay dahil si Christ na ating sinasampalatayanan ay unique. Ano-ano yung mga uniqueness niya? Unang-una, siya lang ang tanging nagkatawang tao, incarnation, no? Diyos na nagkatawang tao. Walang ganyang record sa ibang religion. Born by a virgin. Siya lang. Biro mo, virgin? Manganganak. So, yan po, isa yan sa mga uniqueness ni Christ. Ipinanganak siya sa pamamagitan ng isang birhen sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. None among the religions ang may ganyan. Pangalawa, siya lang ang tanging tao na namuhay na walang kasalanan.
Lahat ng tao ay failure. Lahat ng tao nagkasala. Only Christ is sinless. He perfectly obeyed according to the law of God. Yung kanyang righteousness, siya lang ang tanging matuwid, wala nang iba. Amen? Lahat ng tao nagkasala, lahat ng tao bumagsak. Pangalawa, siya lang yung nag-provide ng sacrifice para sa kanyang mga hinirang. Sino yung mga world leaders ng religion na naggumawa ng ganyan? Wala. Siya lang. Siya lang yung grabe yung kanyang kamatayan eh. Kasi hindi naman talaga siya makasalanan, hindi naman talaga siya lawless. Pero pinurusahan siya, grabe, parang ibinuntun sa kanya lahat ng matitinding parusa. Grabe yung pinagbuhat, tinorture ka na doon, tapos habang naglalakad ka, habang pinagbubuhat ka ng krus, tinotorture ka pa. Ang sakit to. Siguro kung ako lang yon, baka hindi na ako umabot. Baka doon pa lamang sa minute, pag torture pala, patay na ako eh. Umabot pa siya, umakyat pa ng bundok. Kahirap to. Kaya ba nasubukan niyo magbuhat ng isang block ng kahoy, ganyan lang. Buhat niyo papunta kayong bundok. Yung sakit dito nun. Aakyat ka pa yung force. Nagawa lahat yun. Para ipakita lang kung gaano kalaki yung sacrifice na ginawa niya, yung pagbuno niya sa ating kasalanan. Siya lang ang tanging tao na namatay at muling nabuhay. That makes Christianity so unique. Wala kang makikitang ganyang mga doctrine sa other religion. Sa ibang mga religion, vague, malabo. Okay? Siya lang, pangalawa, siya lang yung nag-ascend. Sabi nga doon walang sino man ang nakakit sa langit. Maliban na si Christ, na nagkatawang tao, galing sa langit, nagkatawang tao, tapos nung siya yung muli na buhay, nag-ascend. Siya lang. Wala nang iba. That makes Christianity unique. So ngayon, hindi lamang yan mga kapatid. Siya lang may kakaibang teachings. Marami mga magagaling na mga world leaders, mga founders nila. Sila Confucius, ang daming mga ideas, sila Buddha, pero hindi mo kayang ipantay doon sa mga teachings ni Christ. At kayong lahat witness kayo. Ang kanyang mga turo talaga, buhay talaga, tama talaga. Amen? Alam nyo kasi, may mga ibang Kristiyano, minsan post ng post sa Facebook. Post ng post sa Facebook. Pag may nakita sa medyo magandang yung idea, at hindi siya oriented sa may gospel, kukunin niya yun, yung mukhang tama sa paningin niya. Kukunin niya, ipopost niya yun, i-spread niya doon sa may Facebook niya. Kasi meron akong kilalang ganyang Kristiyano. Nung una, doon sa chat room, ang pinopost niya puro Bible verses. Ang gaganda, no? Tapos, paglipas ng maraming panahon, iba na yung pinopost niya. Yung mga principles na ng Buddhist. Kasi parang tama parang gaganda Mga kapatid, walang buhay doon. Ang buhay lamang ay matatagpuan mo sa kanyang salita. Amen? Sabi ni Jesus Christ, the words that I have spoken to you, they are spirit and they are life. Gaano man kaganda yung mga philosophy, yung mga idea, mga slogans na nakikita niyo sa may Facebook na sinabi ng gantong tao, sinabi ng gantong mga world leaders, death pa rin yun. Walang buhay doon. Only in the words of Jesus Christ may buhay. Amen. Siya lang, si Jesus Christ lang ang nakagawa ng pagkadami-daming parables. At kakaiba yung kanya mga parables. Maraming mga parables na gumagawa din yung ibang mga religion.
Pero walang makakapantay doon sa may wisdom na mga parables ni Jesus Christ. At sa mga parables nga ngayon, hindi lamang parang kwentong kutsero yun. Nakapaloob yung mystery of the kingdom of God. Hindi lang po siya kwentong balatong. How about yung mga prophecies niya? Meron ba siyang prophecies na hindi nagkatotoo? Powerful prophecies. How about his miracles? Sino sa mga world leaders, sa mga religions, ang nakaperform ng mga miracles? At kung kayo nagbabasa ng Bible, makikita nyo ang daming miracles na ginawa ng Panginoong Hesus. Yung kanyang kapangyarihan, even yung nature sumusunod sa kanya. Amen? That makes Christ unique. And that makes Christianity unique because of our faith in Jesus Christ, the second person of the triune God. Okay? So ngayon, siya lang ang may kapangyarihan na magpatawad ng kasalanan. Sino sa mga world leaders ang may nagawa yon? Patawarin yung kasalanan ng tao. Now I forgive you. O lumapit ka kay Pope, sasabihin ni Pope, ganito, nagkasala ka, ganito. Mag-ano ka ng 50 na Hail Mary, 50 na Our Father, tapos magpenitensya ka. Di ba? Si Christ, as simple as nakita niya yung faith, pinatawad niya. Siya lang. Siya lang yung tumanggap ng ng pagsamba eh. Hindi niya pinigilan yung mga tao sumamba sa kanya. At alam natin, aware silang lahat sa idolatry, and yet Jesus Christ receives worship. Yan po yung mga ilan lamang sa mga exclusive claims ni Jesus Christ that none of the major world religious leaders or founders na nakagawa ng mga ganyan. Wala. He is so unique. Okay? For example, kung mapapakinggan mo lahat ng religion, lahat, sabi nila, God is loving. Halos lahat ng religion. Even yung mga pagans, yung mga kulto, God is loving. Pero tanungin mo, paano ang Diyos loving? Alam nyo ba, ang Muslim, sinasabi nila, Allah is great, Allah is loving. Pero wala man lang sa pangalan. Marami rin pangalan si Allah eh. Marami rin siyang pangalan. Pero wala doon sa mga pangalan nung Allah, Allah is love. God is love. Walang ganun sa Muslim. Only in Christian faith. Kaya nga yung mga Muslim na nako-convert sa Christianity, yun ang unang-una na napansin. Yung mga teachings ni Christ, especially in Beatitude, about love. Love your enemies. Pray for those who persecute you. Ang dami na convert na mga Muslim. Panoodin niyo sa yung mga testimony ng mga Muslim, mga Hezbollah, Hamas, Iranian, mga hardcore terrorists, na-convert because of the message of Jesus Christ. Ang lakas ng impact ng kanyang message. Love your enemies. Walang ganyan sa Muslim. Kasi ang pinaka-core ng Muslim ay hatred. Pagkamuhi. Bata pa lamang yung mga bata sa kanila, ini-educate nila ng hatred sa Jews. Hatred for Christians. Mamatay dapat lahat sila. Pero sasabihin nila, Allah is loving. Only in Christianity, makikita mo na ang linaw-linaw ng papaano ang Diyos minahal tayo. Yan ay example kanina, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him will not perish but have everlasting life. Sinabi din niya sa may 1 John chapter 3 verse 16, we know love by this, that He laid down His life for us, and we ought to lay down our lives also for our brethren. Only in the scriptures. Ang linaw, very concrete, kung paano tayo minahal ng Diyos. Walang ganyan sa Buddhist, walang ganyan sa ibang mga religion. So therefore, hindi lang po siya isang vain claims. Hindi po siya isang vain na confession lamang ng Diyos ay pag-ibig. So may 1 John chapter 4 and 9 to 10.
By this, the love of God was manifested in us, that God has sent His only begotten Son into the world so that we might live through Him. In this is love, that not that we love God. O, nakita nyo, no? Hindi tayo ang unang umibig sa Diyos. But that He loved us and sent His Son to be propitiation for our sins. Amen? Ang linaw, konkreto, ang ganda, kaya nga kakaiba yung Bible natin. Kakaiba. Kakaiba yung mga teachings ng Panginoon. Walang papantay. Okay. And then another thing is this. Yung impact ni Jesus Christ sa bawat society, sa bawat culture. Yung impact ni Jesus Christ sa mga ibang mga religions. May mga religion na nag-exist nung after him, at may mga religion din na prior sa existence ni Christ sa earth. Ang nakakapagkataka doon, halos lahat sila, all religion history, modified themselves. Kunyari, yung mga naunang mga religion, no? Naandyan yung Hinduism. Meron na yung Buddhism bago pa pinanganak si Christ eh. Nag-exist na yan mga 1,500 BC. Yung Buddhism, Judaism. So, lahat sila, nirecognize nila si Christ. Samantalang si Christ, wala naman siyang nirecognize sa mga religion sa mundo. May mga religion nag-exist ng unang panahon, wala siyang nirecognize. All religion in history modified themselves in response to Him. Modified His life and ministry, and even merged Him into their worldview. So, especially yung mga modern, no? Kunyari yung mga modern Buddhism, modern Hinduism na nag-exist prior sa kay Christ, nag-adapt sila eh. Kasi ang gaganda ng Christian teachings. Mapapansin nyo, di ba, merong golden rule. Halos lahat ng religion meron din silang ganon. Inadapt din nila eh. May konting twist. Pero they don't embrace Christian faith. Sinasabi lang silang totoo. Pero halatang halata na ginaya nila, kinopya nila, yung ibang dating doctrine na mali, medyo itinama nila para may align. Kumbaga sabi ng ngopya. Lalo na ang Muslim. Kung babasahin nyo yung talagang halos karamihan sa mga teachings ng Muslim, kinuha talaga sa may Bible. Ni-reverse lang, tinuwi si kwento. For example, si Abraham. Naniniwala naman talaga sila kay Abraham eh. Naniniwala mga Muslim na ang root nila ay si Abraham. Kailang binago nila ang kwento. Ang asawa niya ay yung servant ni Abraham na si Hagar. Ang servant niya daw ay si Sarah. Binaliktad niya. Ang totoong anak daw na tagapagmana ay si Ishmael, hindi si Isaac. So nakita niyo paano na tinwist ang kwento. Sa may Bible, makikita niyo nire-recognize ng mga Muslim si Jesus Christ. But they modified. Binabago nila yung mga original teachings nila na alam nilang hindi papasa ngayon. They modified their practices, their beliefs, to mimic Christianity. Amen po ba? Yan po isang interesting na Ang laki ng impact ni Christ sa culture, sa society, sa education, sa art, sa science, and so on and so forth. Bakit ganun? Bakit naman ni Jesus Christ? Katulad na lang ang Christmas celebration. Alam niyo ba ang Muslim celebrate din ng Christmas? Pero they denied. Ayaw nilang tawagin Christmas yun. Holiday. Ang mga atheist, holiday. Pero ayaw nila kay Christ. Binaban nila yung mga Christmas. O tanggalin yung Merry Christmas. Tawag nila, Happy Holiday. In denial of truth. Pero kitang-kita mo yung impact ni Jesus Christ, yung kanyang birth, yung kanyang incarnation, kitang-kita mo sa impact niya sa lahat ng every culture, every religion in the world. At wala nang ganun. Hindi kayang
Amen? So, only in Christianity, kitang-kita mo yung kung ano talaga ang problema ng sanlibutan at kung paano sinolve ng Panginoon yung problema ng sanlibutan. Only in Christianity, ang linaw-linaw. Ang Biblia lamang nagpakita totoong kalalagayan ng tao, sinful. At ang Diyos nag-provide ng solution for the sins of man. Only the Bible. Only in Christianity. Christianity alone makes audacious claims that are historically verifiable and offer a genuine solution to humanity's fundamental problems. Sin. While other religions propose human effort as a path to enlightenment or paradise. Ano yung human effort? Yung mga merit system nila. Kaya nga sa Muslim, biro mo, nagta-travel sila, kung sila ay nasa Amerika, nasa Canada, pinag-ipunan nila para makapag-travel sila, para makapag-pilgrim doon sa Mecca. Kasi part yan ng kailang 5 pillars of faith. Yung makapagbigay sila ng alms. Diba? Yan yung kanilang mga basis ng salvation, merit system. Halos lahat ng religion, ganon ang setup. Iba-ibang version nga lang. Tayo, ang Christian, hindi siya na-save by his works. However, the Bible explicitly states that men are totally helpless to save themselves. Only through faith in Christ's atoning sacrifice can we be reconciled to God. And this is the heart of the gospel. And then, sabi po ng Ephesians chapter 2, verse 8 to 10, tatandaan niyo po ito mga kapatid. This is very important sa atin na mga mananampalataya. This is the basis of our faith. For by grace you have been saved through faith, and not of yourselves. It is a gift of God. Regalo ng Diyos ang ating kaligtasan. Not as a result of works. It is not a merit-based system. So that no one may boast. Para wala kayong pagmamayabang. Di ba? Tayo naligtas tayo, pasang-awa lang tayo. Kaya nga ang ating ultimate reward ay si Christ. Sufficient na yon. Yung mga ginagawa natin sa ministry, yung mga pagbibigay natin sa gawain ng Panginoon, yung mga support natin, yung mga pagtulong natin, alam natin hindi dahil naliligtas doon kasi merit-based yun eh. Ginagawa lang natin yon because the Lord told us to do that para maipakita na ikaw nga ay ligtas. Pero hindi yun ang base ng ating kaligtasan. Amen? For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works. So nakita niyo yung format. Sinave muna tayo ng Panginoon, ni-reach out muna tayo ng Panginoon, bago tayo tinuruan na gumawa, mag-perform ng good works. Not the other way around. Which God prepared beforehand so that we would walk in them. So, saka pa lamang sinet ng Panginoon kung ano, paano kalalakad sa Kanya. Si God din ang nag-determine kung paano mo siya susundin. Hindi tayo ang mag-determine ng daan patungo sa Panginoon. Siya. For example, sa Israel, parehas lang naman ang format sa Old Testament at sa New Testament. Tingnan ninyo ang ginawa ng Panginoon sa bayang Israel. Di ba ang Israel noon ay slave ng Egypt for 430 years? So anong ginawa ng Panginoon? Sinave muna sila by His mighty powers. Di ba? Sinave niya ang bayang Israel. Pinakita, dinisplay ng Panginoon kanyang kapangyarihan sa bayang Egypt. And then, lumaya sila sa kapangyarihan ng Pharaoh. And then finally, tumawid sila ng Red Sea. And then humarap na sila sa may Mount Sinai. Saka pa lamang binigay ang 10 Commandments. Kasi sila ay dineclare na ng Panginoon na bayan niya. After na ma-ratify yung covenant, ibinigay yung... Amen? Hindi basis lagi, hindi basis ng salvation natin, ang law.
It is the grace of God. Even yung pagbigay ng law ay grace ng Panginoon. Sino ka para maging recipient ng kanyang law? Yung law na yun para sa royal people of God. Kaya nga kakaiba yung pamumuhay natin. We are guided by principles. Hindi tayo ang standard ng ating morality. It is the Word of God. Malinaw yan sa Scriptures. So finally, dito tayo mag-i-end. So ano yung summary ng ating pinag-uusapan? What makes Christianity unique? Unang-una, yung kanyang origin. Amen? Hindi tayo ang gumawa ng ating religion. Hindi tayo ang nag-establish. Hindi tayo ang namili. Si God ang gumawa ng paraan. Pangalawa, ang meaning. May meaning ang salvation. Kita mo na doon sa Ephesians chapter 2 lang, sinabi roon na kaya ka niligtas ng Panginoon, hindi lamang for the sake na maligtas ka lang. Ang mga tao ganyan Gustong-gusto ng tao maligtas siya. Pero ayaw niya namang participate sa kingdom ng Panginoon. Gusto niya lang maligtas siya. Halos lahat ng tao, magtanong ka, mga unbeliever, gusto nila ng kaligtasan. Pero ayaw nila na maging part of the kingdom of God. Dito sa scriptures, pinakita yung meaning. May purpose ang Diyos. Bakit niya tayo niligtas? Kasi tayo ay i-raise tayo ng Panginoon as holy people of God na mag-represent sa buong daigdig. Amen? Meron tayong functions na ginagampanan. We take dominion sa mundong ito. Morality. Kakaiba ang morality ng Christian. Founded sa love. Ang Muslim na lang, grabe ang hatred nila. Kayang-kaya lang pumatay. Kayang-kaya lang magpakamatay kasi nga merong 70 virgins naghihintay sa langit. Isipin niyo grabe yung depravity na yun. Kakaiba ang morality na tinuro ng Panginoon sa kanyang mga law. And finally, yung destination. Ang linaw-linaw sa may Bible na i-prescribe ano yung magiging end. Saan tayo dadalhin? Ano yung inaasahan natin? Ang linaw niya sa Scriptures na tayo ay dadalhin. Muling babalik ang Panginoong Yesus natin na tagapagligtas. At tayo babaguhin niya at dadalhin tayo sa kaluwalhatian. Ang linaw sa may Bible ang lahat ng mga ito. Samantalang sa ibang mga faith, malabo. Amen. Pasalamat tayo sa Panginoon, kinahabagan tayo ng Diyos. Hindi tayo ang totoong religion. It is Christ who saves us. Amen. Pasalamat tayo mga kapatid na may pag-asa na tayo, ang ating mga anak, yung ating generations to come. Huwag tayo maging palalo. O kami na tamang religion, kami na tayo maligtas. Tapos ang sama-sama naman ugali mo. Nakikita ng mga tao. Pag nangutang ka, hindi ka marunong magbayad. Akala ko ba ligtas ka? Ang daming Bombay kumakatok sa may bahay mo, pagkataguan mo. Di ba? So, ang Panginoon, makikita, kasi ang Holy Spirit nag-work sa atin, tinutulungan din tayo ng Holy Spirit na mabago tayo, mai-align ang ating buhay sa kalooban ng Panginoon. It is the Holy Spirit who help us in our weaknesses. Sineseparate na tayo. Kitang-kita natin sa may process ngayon sa atin, kung ano yung ginagawa ng Holy Spirit. Sinasanctify niya tayo so that ma-align tayo, ma-confirm tayo sa image ng ating Diyos habang tayo nabubuhay sa mundong ito. Hindi lamang naghihintay lang tayo ng rapture, hindi lang tayo naghihintay lamang ng ganon. Ngayon pa lamang pinupurify na tayo ng Panginoon by the power of the Holy Spirit. Hindi po pwede na mag-claim ka lang na ikaw ay kabilang ka sa totoong religion, tapos saliwa naman ang iyong pabubuhay. Naintindihan niyo ako? Kung tama ang claims mo kay Christ, kung tama ang claims mo na ikaw, you are in the right track, so dapat tama rin pamumuhay mo. Hindi po pwedeng hindi magkasabay yan. Amen.
tumutugma dapat, lumalapat lahat yan. Yes, hindi tayo perfect. Nagkakasala pa rin tayo magpahanggang ngayon. Pero yung ating pagkakasala, yung ating mga failure, hindi na po siya intentional sinning. May fear of God na tayo. Meron tayong realization, meron na tayong pagsisisi. Ang repentance ay isa sa mga wonderful teachings ng Bible. Na from the time na tayo nag-fail, dahil may mga weaknesses pa tayo, we repent. And the Holy Spirit convicted us. Alam niyo ba isa sa mga wonderful thing na ginawa ng Holy Spirit sa atin? Nung tayo kasi nagkasala noon, nung wala pa tayo sa Panginoon, yung ating conscience ay hindi na nakakaramdam. Yung ating conscience kasi iyan yung pinaka-ano natin eh. Yan yung ating moral guide eh, ng what is right and what is wrong. Kaso because of sin, hindi mo na alam yung tama at mali. Yung conscience mo, distorted na. Kaya nga tawag ko sa may Bible, evil consciences eh. Pero ngayon, ibinigay ang Holy Spirit upang ang maging guide mo. Yung Holy Spirit, itinatama niya yung conscience natin, ina-align siya sa kalooban ng Panginoon. Upang ikaw ay lumakad ka kung ano yung tama sa Panginoon, hindi yung tama sa paningin mo. Naiwasan mo yung mga mali, hindi ayon sa paningin mo, kundi kung ano yung mali, ayon sa Panginoon. Kaya vital sa Kristiyano, sa kanyang paglakad sa Panginoon, ang basis niya lagi is the Scriptures. The law of God. The law, word of God. Is the only basis paano tayo lumakad sa Panginoon. Tayong lahat po ay tumayo na tayo po ay manalangin. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Salamat po sa iyong napakasaganang habag sa amin. Lord, walang isa man sa amin ang karapat-dapat na tumanggap ng lahat kung ano man meron kami ngayon. Sapagkat noon, Panginoon, kami ay nagpapakaligaw-ligaw, hindi ka namin hinanap, wala kaming kalakasan, O Lord, na hanapin ang iyong kalooban. Bagkus, Panginoon, kami ay nagtatampisaw sa putik ng kasalanan. Pero Lord, dahil sa iyong masaganang habag sa amin, dahil sa katapatan mo sa banal mong pangalan, tinawag mo kami, nilinis mo kami kahit kami mga kaaway mo. Kahit kami nung panahong iyon ay mahinang-mahina pa, Panginoon. Lahat ng meron kami ngayon ay dahil sa iyong masaganang habag. Kinahabagan mo kami. Ikaw, O Lord, lahat ng ito is your wonderful work sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Ibinigay mo sa amin ng Espiritu Santo upang tulungan kami sa aming mga kahinaan. At Lord, we pray, Father God, nawa ngayong kami ay inilagay mo na, iniugpong mo na kami, Panginoon, sa iyong banal na presensya, sa iyong kaharian. Nawa, O Lord, tulungan mo po kami na makalakad ng tama ayon sa iyong kalooban, makonform kami sa iyong image. Tulungan mo po kami, Panginoon, at patawarin sa lahat ng aming mga kasalanan. Lord, bless us, bless this church, bless our generations, bless our children, O God. Pagpalain po kami, Panginoon, at patuloy mo kaming kahabagan na kami ay makapaglingkod sa iyo. Bigyan mo kami, Panginoon, ng burden, O Lord, to serve you for your glory and for your honor. Pagpalain mo rin po ang aming mga generations to come, O Lord. I-prepare mo sila, Panginoon, mag-raise ka ng mga mighty warrior, mighty preachers, O God, sa church na ito. At Lord, nawa kami na mga magulang na tumatayo sa aming mga pamilya, kahabagan mo kami. At i-direct mo kami, Panginoon. Give us wisdom and understanding. Papaano namin i-raise ang aming family ng may takot sa iyo, na ikaw, O Lord, ang aming pararangalan habang kami nabubuhay. Nawa, O Lord, ang mga next generations to come ay maging mga God-fearing, mga godly generations na iyong kinakalugdan. Lord, we pray, O Lord God, na patuloy mo kaming liwanagan sa lahat ng aming ginagawa. Patuloy na magliwanag ang iyong mukha sa aming lahat at kahabagan mo kami. Sapagkat ikaw lamang po ang aming lakas, ikaw ang aming kinabukasan, ikaw ang aming shield, ikaw, O Lord, ang aming keeper, ikaw lang ang aming strength and joy and peace. Salamat, Ama, sa lahat ng katotohanan patungkol kay Jesucristo. Salamat sa napakalaking habag mo sa amin. And this is our prayer and thanksgiving, O Lord, and worship in Jesus' name. Amen.